Magandang araw, ang ating reflection ngayon ay hango sa Filipos 2 verses 12 to 18. Ipamuhay ang kaligtasan. Sinabi dito ni Pablo na, "Work out your salvation." Napaisip ako, ibig bang sabihin nito ay kailangan kong magsumikap para ako ay maligtas? Dapat pala ay ituloy ko ang aking pagbasa sa susunod na talata, kung saan sinasabi na ang Diyos mismo ang nagbibigay sa atin ng lakas at pagnanais na sumunod sa Kanya. Napakagandang hamon na pinapakita sa atin dito na ang buhay ay hindi natatapos sa pagtanggap at pagtitiwala kay Kristo Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas at pagtitiwala sa Kanyang mga salita. Binigyang diin dito na ang aking kaligtasan ay hindi passive, kundi ito ay active. Ibig sabihin, may prosesong nagaganap sa aking buhay. At iyan ay ang patuloy na pagpapalago sa aking pananampalataya na dapat namang makita sa aking pamumuhay na naaayon sa kalooban ng Diyos. Bagamat hinihikayat tayo ni Pablo na magsumikap para sa katuwiran, ipinapaalala niya rin na ang Diyos mismo ang nabibigay sa atin ng lakas at pagnanais na sumunod. Hindi tayo umaasa sa sariling lakas lamang sapagkat ito ay gawa ng Diyos sa loob natin. Tinuturuan tayo ni Pablo na magkaroon ng positibong pananaw sa anumang ginagawa natin. Sa grupo ng mga mananampalataya, hindi rin nawawala ang inggitan, alitan o pagkakabahabahagi. Bilang mga Kristiyano, kailangan nating iwasan ang pagrereklamo o pagtatalo at ipakita ang masayang pagsunod sa mga nakatatanda sa atin, sa ating mga leaders na ginagamit ng Panginoon upang tayo ay mabigyan ng tamang direksyon sa ating pamumuhay. Ito ay magbibigay daan upang tayo ay maging mabuting halimbawa at patotoo sa iba. Sa isang mundong puno ng kasamaan at kabaluktutan, tayo ay tinatawag na maging halimbawa ng katuwiran at kabanalan. Tayo ay dapat maging ilaw na nagpapakita ng tamang landas at nagdadala ng pag-asa sa iba. Ang ating buhay ay dapat magpakita ng kaibahan bilang mga anak ng Diyos. Naniniwala ako na mangyayari lamang ito kung patuloy nating panghawakan ang mga aral ni Kristo at ang salita ng Diyos bilang gabay sa ating pamumuhay. Sa paggawa nito, hindi lamang natin pinararangalan ng Diyos, kundi pinatutunayan natin na ang mga sakripisyo ng mga nanguna sa atin, tulad ni Pablo, ay hindi nasayang. Sa buong buhay natin, hindi maaalis ang pangangailangan ng pagsasakripisyo para sa pananampalataya, ngunit ang kakabit dapat nito ay kagalakan. Mayroong kagalakan sa kabila ng paghihirap o challenges na pinagdadaanan. Paulit-ulit na binibigyang diin ni Pablo ang kagalakan sa pagsunod sa Diyos. Hindi lamang ito tungkol sa pagsunod sa Kanya sa harap ng mga pagsubok, kundi pagkakaroon ng tunay na kagalakan sa pagsasakripisyo at paglilingkod sa Panginoon.